Tila ay ayaw pang gumising ni Light mula sa pagkakatulog dahil ang hinihigaan niya ay mainit, napakalambot, at mabango. Napatanong tuloy siya kung ganito ba talaga kakomportable ang kanyang kutson o baka naman nasa base siya ngayon ng Concord of Tribes. Dahil dito, bigla siyang nagising at napasigaw. Agad naman siyang binati ng isang babae at sinabihang delikado ang kumilos kaagad pagkatapos magising. Pagkatapos ay nagpakilala ang babae bilang si May, ang maid ni Light. Doon ay naalala na ni Light ang lahat, nasa abyss siya ngayon at ang mga miyembro ng Concord of Tribes ay sinubukan siyang patayin bago siya biglang mateleport sa ikalaliman ng abyss. Pagkatapos noon ay sinagip siya ni May at nangakong maghihiganti para sa kanya. Matapos ang insidenteng yon, ginamit ni Light ang kanyang unlimited gacha upang simulan ang pagbuo ng sarili niyang kaharian. Makikita na naguguluhan pa rin si Light at napapasigaw habang naaalala ang masasayang araw kasama ang Concord of Tribes at ang katotohanang kasinungalingan pala ang lahat. Agad naman siyang niyakap ni May at pinakalma. Sinabi rin nito na lagi siyang nasa tabi ni Light kahit isang goddess pa ang maging kalaban nila, susuportahan at ipaglalaban niya ito. Naiyak si Light sa sinabi ni May kaya mahigpit niya itong niyakap. Nang kumalma na si Light, agad siyang humingi ng paumanhin sa kanyang kakaibang inasal. Pero tila natuwa pa si May dahil nakita niya ang bahaging iyon ng pagkatao ni Light. Hindi na nakasagot si Light dahil dito. Dagdag pa ni May, kailangan na nilang kumain. Nahihiya pa siyang sinabi kay Light na kung maaari ay gamitin niya ang unlimited gacha upang lumikha ng pagkain. Kung wala na silang choice, pwede naman nilang kainin ang mga halimaw pero mas pipiliin ni May na huwag itong gawin dahil hindi nila alam kung ligtas ba yon. Sinabi ni Light na susubukan niyang mag-produce ng ilang pagkain. Natuwa si May at sinabing pagkatapos nilang kumain ay sisimulan na nila ang pagpapa-level up kay Light na ipinagtaka naman niya. Ipinaliwanag ni May na target nilang maabot ang level 1000 upang hindi siya maapektuhan ng instant death. Habang kumakain si Light, hindi siya makapaniwala dahil sa mga ingredients na nilikha niya na gawa ni May na makapagluto ng masasarap na pagkain. Kaya naman napasabi si Light na malakas, matalino, at magaling magluto si May. Pagkatapos kumain, nagsimula na sila. Ipinaliwanag ni May ang kanyang kapangyarihan, kaya niyang paikutin at kontrolin ang kanyang magic strings gamit ang magic. Natanong ni Light kung iyon ba ang ginamit niya para gawin ang kanilang hinihigaan kanina at sinang-ayunan ito ni May. Sinabi rin ni May na ang mga nahuli niyang halimaw ay nasa mga kakon at pinasubok niya kay Light na batuhin ang isa. Nagtaka si Light kung bakit bato lang ang gagamitin, gayong kaya niyang lumikha ng mas malakas na weapon gamit ang unlimited gacha. Ipinaliwanag ni May na level 15 pa lamang siya at kung sakaling makaharap siya ng halimaw, baka hindi niya kayanin. Humingi rin siya ng paumanhin sa pagiging overprotective. Napaisip si Light at napagtanto niyang may punto si May, kung may umataking ang level 1000 na halimaw, wala talaga siyang magagawa. Kaya nagpasalamat siya at naintindihan ng pag-aalala ni May. Sinabi ni Light na babatuhin na niya ang kakon. Nang gawin niya ito, lumabas ang isang halimaw, parehong uri ng unang umatake sa kanya sa abyss, ang Serpent Hellhound na level 1000. Biglang nanginig ang buong katawan ni Light, ano nga bang magagawa ng isang bato laban dito? Sinabi ni May na inatake siya ng halimaw na iyon habang natutulog siya, kaya hindi niya kailangang kawan ito. Binato nga ni Light ang halimaw, at kahit alam niyang wala itong epekto, ang mahalaga ay matamaan niya ito. Ayon pa kay Light, hindi niya alam kung paano nangyayari, pero ang XP ng halimaw na pinatay ng party ay nadidistribute sa mga umatake rito. Tinuluyan na ni May ang halimaw sa isang simpleng atake. Tinanong niya kung tumaas na ang level ni Light. Nang i-check ito ni Light, level 75 na siya. Sobrang natuwa siya at hindi makapaniwala. Gayunpaman, hindi pa sila tapos, kaya nagpatuloy sila sa kanilang pagpapa-level up. Nagpatuloy si Light sa kanyang pag-atake laban sa mga halimaw at nagulat na lang siya nang mapansin niyang nakakagawa na siya ng kahit kaunting damage. Kahit paunti-unti, ramdam ni Light na lumalakas siya, kaya lalo siyang ginanahan at nagpatuloy sa pag-level up. Kahit sobrang taas na ng level ni May, napakahina pa rin ni Light sa ngayon, posibleng isang atake lang ng halimaw ay ikamatay na niya. Ayaw na rin ni Light na umasa kay May, lalo na't minsan na rin niyang nailigtas ang buhay nito. Kung sa tingin man ng iba ay pandaraya ang ginagawa niya, wala siyang pakialam, kailangan niyang lumakas. Sa wakas, umabot si Light sa level 1000, isang level na karaniwang naabot lang ng mga Dragonauts, Demonkin, Elves, at Dark Elves. Hindi siya makapaniwala na bilang isang human, naabot niya ang ganitong kataas na level. Para kay May, hindi ito nakakagulat, naniniwala siyang may kakayahan si Light na umabot dito, at posibleng mas mataas pa. Humingi pa si May ng paumanhin dahil sa tingin niya ay medyo mahihina ang mga halimaw na nadala niya. Ngunit sinabi ni Light na hindi niya kailangang humingi ng tawad.
Ayon sa kanya, ang max level ng isang human ay 100 lamang, iyon ang sinasabi ng karamihan sa guild, kaya nagtataka siya kung bakit nagawa niyang lampasan ito. Sumagot si May na wala siyang gaanong alam tungkol sa ibang tribes, pero maaaring sa humans, o kay Light mismo, ay walang limit ang level. Posible ring hindi na umaabot sa mas mataas na level ang ibang humans dahil napakataas na ng XP requirement. Ito rin ang napansin ni May kay Light habang tumatagal. Marahil, ganoon din sa ibang tribes, may mga level range kung saan sobrang laki na ng XP na kailangan para mag-progress. Dahil level 1000 na si Light, hindi na sapat ang mga halimaw sa dungeon na kinalalagyan nila. Kaya nasabi na lang niya na malamang ay nasa pinakamalalim na bahagi na sila ng pinakamalaki at pinakamapanganib na dungeon sa mundo. Ngumiti si May at tinanong siya kung hihinto na muna ba sila sa pag-level up. Ilang araw na rin kasing putol-putol ang tulog ni Light kaya iminungkahi ni May na magpahinga muna sila na agad namang sinang-ayunan ni Light. Bago sila kumain, tinanong ni May kung gusto muna bang maligo ni Light kasama siya. Nagulat si Light dahil ang ganitong klase ng paliligo ay karaniwan lamang sa mga maharlika. Sinabi pa niya na mahirap itong gawin dahil kailangan ng maraming mainit na tubig at malaking lalagyan. Ngunit ngumiti si May at sinabing hindi iyon problema. Ipinakita ni May ang ginawa niyang bathtub gamit ang kanyang magic string at ginamit ang kanyang skill para painitan ang tubig. Namangha si Light sa kanyang nakita at hindi na makapaghintay na maligo. Mas lalo pa siyang nagulat nang makita si May na nakatawel lang at sinabing tutulungan siya nitong linisin ang kanyang katawan. Lumapit si May at hinawakan si Light sabay paliwanag na normal lang para sa isang maid ang paliguan at samahan ng kanyang master. Dahil kulang ang kaalaman ni Light sa ganitong bagay at nagtitiwala siya sa katalinuhan ni May, pinaniwalaan na lang niya ito. Nang tatanggalin na ni May ang kanyang damit, pinigilan siya ni Light at sinabing kaya niya iyon. Ngunit hindi pumayag si May, para sa kanya, bahagi iyon ng kanyang tungkulin bilang maid, lalo na't first time ni Light. Ipinaliwanag ni May ang bawat gagawin niya habang pinagsisilbihan siya. Pinaupo niya si Light sa kanyang mga hita upang mapainit ito dahil medyo malamig ang lugar. Habang binubuhusan niya ng mainit na tubig si Light, napansin ni Light kung gaano kalambat at kainit ang balat ni May. Sinabon ni May ang buhok at katawan ni Light gamit ang soap at shampoo na nilikha ni Light sa pamamagitan ng kanyang unlimited gacha. Pinahiga pa niya si Light sa kanyang hita habang nililinis ang buhok nito bago sinundan ang buong katawan. Nagulat si Light at sinabing siya na lang ang gagawa, ngunit muli siyang hindi pinayagan ni May. Sa huli, kahit nahihiya, hinayaan na lang niya ito. Pagkatapos, sabay silang nagbabad sa bathtub. Makikitang yakap ni May si Light habang pinapainit ng tubig ang kanilang mga katawan. Para kay Light, kahit nakakahiya ang sitwasyon, nakakaramdam naman siya ng kakaibang ginhawa at ganoon din si May. Habang niyayakap siya, sinabi ni May na tulad ng pagyakap niya ngayon, handa niyang protektahan si Light gamit ang kanyang buong katawan at kaluluwa. Dagdag pa niya, simula ngayon ay sabay na silang maliligo araw-araw upang mapanatili ang kanilang kalusugan na agad namang sinang-ayunan ni Light. Lumipas ang isang buwan at naging rutina nila ang sabay na pagligo. Sa pagtatapos ng buwang iyon, umabot na si Light sa level 4,000. Ang mga halimaw sa kailaliman ng abyss ay may level na umaabot mula 1,000 hanggang 4,000. At tulad nga ng kinatatakutan ni May, huminto na sa pagtaas ang level ni Light. Dahil dito, napatanong si Light kung ano na ang susunod nilang gagawin. Gusto pa sana niyang maabot ang level 9,999 pero sa sitwasyon nila ngayon, mukhang imposible na iyon. Kaya naman nagbigay ng ideya si May. Ipinaliwanag niya na ang unlimited gacha ni Light ay may kakayahang mag-produce ng mga nilalang tulad niya, pati na rin ng mga halimaw. Kung magsasummon si Light ng isang halimaw na may mataas na level at matatalo niya ito, posibleng tumaas pa ang kanyang level. Ngunit nainis si Light sa ideyang iyon. Para sa kanya, kung gagawin niya yon, wala siyang pinagkaiba sa Concord of Tribes na pinagtaksilan ng sarili nitong party. Agad namang humingi ng paumanhin si May. Niyakap ni Light si May at sinabi na huwag na niyang uulitin ang ganoong ideya dahil hindi niya kayang isakripisyo ang sarili niyang kasamahan. Nangako naman si May na mananatili siya sa tabi ni Light kahit anong mangyari. Matapos nilang magkaayos, naalala ni Light ang ideya ni May at may naisip siyang mas angkop na plano. Para sa kanya, oras na para harapin ang halimaw na naninirahan sa puso ng abyss, ang final boss na nagbabantay sa core ng dungeon, na tinatayang nasa level 5,000. Sinabi ni May na sa oras na makita niya ito, kaya niya itong patayin agad gamit ang kanyang magic string. Ngunit pinigilan siya ni Light. Gusto niyang subukan ang resulta ng kanyang training, kaya siya muna ang lalaban. Pinayagan naman siya ni May, pero nakiusap ito na kung malalagay siya sa panganib, papasok agad siya sa laban. Pagdating nila sa harap ng napakalaking pinto, kusa itong bumukas.
Sa loob, agad nilang nasalayan ng ruler ng Abyss, ang pinakamalakas na halimaw sa dungeon na tinatawag na Orochi, na may level 5,000. Ayon kay Mei, napakataas ng physical at magical defense nito. Bawat isa sa 7 ulo nito ay may kanya-kanyang unique na abilidad. May kakayahan din itong mag-regenerate at lumikha ng mga minions. Tulad ng inaasahan, mas mataas ang level nito kaysa kay Light, kaya malinaw na dehado siya sa one-on-one na laban. Biglang umatake ang halimaw, ngunit buti na lang ay nakaiwas si Light. Gamit ang kanyang weapon na Phantasma Class Spear na Uragan, nagkaroon siya ng kakayahang mapabilis ang kanyang galaw, dahilan para maiwasan niya ang mga atake ng halimaw. Kahit malaki ang agwat ng kanilang level, naniniwala si Light na kaya niya itong talunin kung magagamit niya ng tama ang kanyang weapon at ang mga cards mula sa kanyang Unlimited Gacha. Ginamit niya ang kanyang SSR skill na Detonation Inferno, ngunit wala itong naging epekto sa kalaban. Dahil dito, muling umatake ang halimaw. Habang patuloy siyang umiiwas, napansin ni Light na napakataas ng magical defense ng kalaban. Alam niyang kapag tinamaan siya kahit isang beses, siguradong ikamamatay niya yon. Tinanong siya ni Mei kung maaari na ba siyang sumali sa laban, ngunit sinabi ni Light na nagsisimula pa lang sila at huwag muna siyang makialam. Habang papalapit si Light sa halimaw, mariin niyang sinabi sa sarili na hindi siya pwedeng matalo ng ganito lang. Kailangan niyang maghiganti sa Concord of Tribes at alamin ang buong katotohanan tungkol sa iba't ibang lahi. Kung matatalo siya ngayon, hindi niya matutupad ang kanyang layunin. Sumigaw siya at inilabas ang buong kapangyarihan ng Uragan at sa isang iglap, nagawa niyang maputol ang isa sa mga ulo ng halimaw. Natuwa si Light sa kanyang nagawa at nasabi pa niyang mukhang hindi na niya kakailanganin ang tulong ni Mei. Ngunit bigla na lang tumubo muli ang naputol na ulo dahil sa regeneration ability ng halimaw. Ang mga laman at dugo na bumagsak sa lupa ay naging hukbo ng mga insektong halimaw. Mas lalong nag-alala si Mei, ngunit matatag pa ring sinabi ni Light na huwag siyang makialam dahil ngayon palang magsisimula ang tunay na laban. Agad niyang ginamit ang kanyang SSR skill na Blue Rose Fire laban sa mga insektong halimaw. Natuwa si Light nang makitang epektibo ang kanyang Blue Rose Fire laban sa hukbo ng mga insektong halimaw. Ngunit biglang napasigaw si Orochi at agad siyang inatake. Napansin ni Light na 3 lamang sa 7 ulo ng halimaw ang aktibong lumalaban sa kanya habang ang natitirang 4 ay nakatutok kay Mei kahit nakatayo lang ito sa gilid. Dahil dito, napagtanto ni Light na kahit mas mataas ang level ng kalaban, nagagawa niyang makipagsabayan dahil mas nakafocus ito kay Mei. Lalo tuloy siyang naengganyo na talunin si Orochi. Ngunit napaisip siya, paano nga ba niya ito mapapatay? May kakayahan nitong mag-regenerate agad at kaya pang lumikha ng mga insektong halimaw mula sa sarili nitong laman at dugo. Para matapos ang laban, kailangan niya itong mapatay sa iisang atake. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Ginamit ni Light ang kanyang SSR Divine Windstorm, at nang makitang epektibo ito, agad niya itong sinundan ng isa pang malakas na skill, SSR Rolling Thunder. Matapos ang napakalakas na pagsabog at kulog, tila nabingi si Light sa lakas ng tunog. Napabiro pa siya na sa susunod, sisiguraduhin niyang nasa open area sila at magiging mas maingat siya. Ngunit ilang sandali pa, nagulat siya, ang mga pira-pirasong laman ng halimaw ay muling naging mga insektong halimaw, habang si Orochi ay unti-unting nagre-regenerate at mas lumala pa, nadagdagan pa ang mga ulo nito. Bigla siyang inatake ng kidlat at malalakas na hangin, parang ginaya mismo ng halimaw ang mga ginamit niyang skill. Agad namang gumanti si Light gamit ang kanyang SSR Blue Rose Fire, ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong epekto sa mga insekto. Kaya napilitan siyang gumawa ng shield para protektahan ang sarili. Ipinaliwanag ni Mei na mukhang nagkaroon na ng resistance ang mga insekto laban sa fire, wind, at lightning, at malamang si Orochi ang nagbigay nito. Napaisip si Light, kung hindi niya matatapos ang laban agad, lalo lang lalakas ang halimaw. At kung mangyari yon, baka pati ang mga insekto ay hindi na niya kayanin. Kung kaya lang sana niyang tapusin ito sa isang hiwa, tulad ng kayang gawin ni Mei, pero wala siyang ganoong kapangyarihan. Hindi niya kayang i-one-shot si Orochi. Habang iniisip niya ang susunod na hakbang, makikita ang matinding pag-aalala sa mukha ni Mei. Ngunit bigla, ngumiti si Light, kampante. Sinabi niya na alam na niya kung paano mananalo. Naramdaman ni Mei ang determinasyon niya, kaya hinayaan na lang niya si Light na ipagpatuloy ang laban. Agad kumilos si Light. Inutusan niya ang kanyang weapon na Uragan na maglabas ng wind barrier, kasabay ng paggamit niya ng Detonation Inferno. Sa isang iglap, mabilis siyang umikot at pumunta sa likuran ni Orochi, at doon niya pinakawala ng SR Blasting Bullet. Dahil tila epektibo ang kanyang mga galaw, sunod-sunod niyang ginamit ang iba't ibang cards mula sa kanyang Unlimited Gacha. Ngunit sa kabila ng lahat, parang walang nangyayari, lalo pang dumami ang mga halimaw. At doon niya ibinunyag ang kanyang plano.
Sinabi ni Light na may isang baraha siya na mas lalong lumalakas habang napapaligiran siya ng napakaraming kalaban at ito ang kanyang nag-iisang UR Magic Attack card. Naramdaman ni Orochi ang panganib at bahagyang umatras pero huli na ang lahat. Agad ginamit ni Light ang UR Venom. Ang card na ito ay gumagamit ng isang natatanging slime mold na kumakain at sumisira sa anumang materyales. Habang mas dumarami ang tinatamaan nito, mas bumibilis ang pagkalat at mas lumalakas ang kapangyarihan nito. Sa madaling salita, habang mas maraming kalaban, mas nagiging epektibo ang skill. Unti-unting nilamon ng slime mold ang mga insektong halimaw, pati na rin si Orochi. Habang naglalaho ang halimaw, tahimik na sinabi ni Light na wala siyang galit dito. Ngunit bilang unang hakbang sa kanyang paghihiganti, gagawin niya ang lahat para magpatuloy. Matapos talunin ni Light ang halimaw na si Orochi, umabot na sa level 4,200 ang kanyang lakas. Pagkatapos ng matinding labanan, napansin niya na ang buong paligid ay nabalot ng slime mold. Naitanong pa niya kung kaya ba niya itong linisin gamit ang kanyang card, pero sa isang iglap lang ay nalinis na ito ni May nang walang kahirap-hirap. Lumapit si May kay Light, pinunasan ng dumi sa kanyang mukha, at pinaalalahanan siyang huwag nang magpadalos-dalos. Sumagot naman si Light na hindi siya naging pabaya, kampante siya sa kanyang kakayahan, lalo na sa tulong ng kanyang unlimited gacha cards. Dahil tapos na ang laban, sinabi ni Light na oras na para pumunta sila sa puso ng dungeon. Pagdating nila roon, hindi napigilan ni Light na mamangha, mas malaki pala ito kaysa sa inaasahan niya. Bahagya itong nagliliwanag, ngunit hindi mainit o malamig. Ipinaliwanag ni Light kay May na wala siyang balak sirain ang dungeon core dahil hindi ito makakatulong sa kanyang layunin. Sa katunayan, sa kailaliman ng abyss niya mas nagagamit ng buo ang kanyang kapangyarihan at alam niyang hindi pa rin sapat ang kanyang lakas. Bukod pa roon, ang core ang pinagmumulan ng magic sa lugar habang ito ay umiiral, patuloy ding lalakas at dadami ang mga halimaw. Doon na rin niya ibinahagi ang kanyang plano, magtatayo siya ng sariling kaharian sa abyss upang makipagsabayan sa mga nasa ibabaw. Ngunit para magawa yon, kailangan niyang kontrolin ang dungeon core. Nalungkot si May dahil pakiramdam niya ay hindi sapat ang kanyang kakayahan para tulungan si Light sa ganoong kalaking gawain. Kaya iminungkahi niya na baka makatulong kung makakapag-summon si Light ng isang level 9,999 na sorcery expert. Sinangayunan niyo ni Light at sinabing ipaubaya na nila ito sa susunod nilang magiging kakampi. Dahil tahimik ang paligid at walang halimaw na lumalapit sa core, naisip ni Light na doon muna sila magpahinga. Ngunit para kay May, perpekto rin itong pagkakataon para turuan si Light ng iba't ibang bagay. Nagtaka si Light kung ano ang silbi ng pag-aaral, pero ipinaliwanag ni May na hindi nila alam kung kailan darating ang susunod na panganib, kaya kailangan nilang maghanda para sa hinaharap. Kahit aminado si Light na hindi siya kasing talino ni May, sinabi niyang may alam naman siya kahit papaano, marunong siyang magsulat ng pangalan at hindi siya naloloko sa sukli. Ngunit seryoso si May, gusto niyang mas maging handa si Light para sa kanyang paghihiganti. Sa huli, pumayag si Light na mag-aral, basta turuan siya ni May ng maayos at mahinahon. Agad namang sumang-ayon si May at nangakong gagawin niya ang lahat bilang kanyang maid. Lumipas ang 2 buwan at nakuha ni Light ang kanyang unang SUR card, ang Genius Monster Tamer na si Aoyuki, na may level 9,999. Paglabas nito, agad siyang niyakap at nagsabing, meow, na parang isang pusa. Habang pinagmamasdan nila ang dungeon core, tinanong ni Light si Aoyuki kung kaya ba nitong kontrolin ito. Sumagot ito ng oo, kaya naisip ni Light na posible nga, lalo na't may kakayahan si Aoyuki na lumikha at kumontrol ng mga halimaw. 3 buwan pa ang lumipas, at nakuha naman niya ang isa pang SUR card, ang Forbidden Witch na si Ellie, isa ring level 9,999. Paglabas nito, agad nitong sinabi na napakadali lang para sa kanya ang kontrolin ng dungeon core, dahil master na niya ang lahat ng sangay ng magic. Natuwa si Light at agad siyang umasa sa kakayahan ni Ellie. Ngunit makalipas ang 1 buwan, makikita si Ellie na nalilito at nahihirapang unawain ang core. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, may isang babaeng lumapit at nag-alok ng tulong. Agad itong pinatahimik ni Ellie at tinawag na Nazuna, isa pang SUR card na nakuha ni Light. Isa siyang ancestral vampire knight na may level 9,999, kilala sa kanyang masayahing personalidad at kakayahang magpalakas ng loob ng iba. Lumipas ang 1 taon, at makikita si Nazuna na tinuturuan si Light sa tamang paggamit ng iba't ibang armas. Dahil eksperto siya sa maraming weapon, nagpaturo si Light, ngunit nahihirapan pa rin siyang sabayan ang bilis ng pagtuturo nito. Sa kabila nito, nananatiling spear pa rin ang kanyang pinakamabisang sandata. Habang nag-e-ensayo sila, tinawag sila ni Ellie at ibinalita na sa wakas ay nagtagumpay na siyang ma-analyze at makontrol ang ilang bahagi ng dungeon core. Kaya na niyang kontrolin ang traps at ang paglikha ng mga halimaw.
Labis ang tuwa ni Light sa balitang iyon. Para sa kanya, iyon na ang simula ng pagtatayo ng kanyang kaharian sa Abyss. Masaya rin si May at ang iba pa, at binati si Ellie sa kanyang tagumpay. Ngayon, kaya na ni Light na maglabas ng mga nilalang mula sa kanyang cards, tulad ng fairy maids, mga taong bihasa sa construction, at iba pang may talento bukod sa pakikipaglaban. Para naman sa kanyang pag-level up, inutusan niya si Ellie na i-summon ang Kuchamar. Sa harap nila, lumitaw ang mga nakakatakot at mababangis na halimaw. Ngunit para kay Light, ito na ang susunod niyang hakbang. Ang maabot ang level 9,999. Ang Kuchamar Summon ay isang forbidden magic na nagbubukas ng gate mula sa ibang dimensyon upang maglabas ng mga halimaw na walang pinipiling sisirain. Isa ito sa pinakamakapangyarihang uri ng magic na kayang gamitin ni Ellie, ngunit isang beses lamang sa isang araw, at hindi ito kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Dahil dito, nagpatuloy si Light sa pakikipaglaban sa mga halimaw na may level 9,000 na lumalabas mula sa Kuchamar. Sa tulong ni May, Ellie, Aoyuki, at Nazuna, patuloy siyang lumakas hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na niyang naabot ang level 9,999. Agad siyang binati ng lahat at taos-pusong nagpasalamat si Light sa kanila. Alam niyang hindi niya mararating iyon ng mag-isa. Lumipas ang halos 2 taon. Malapit nang matapos ang card repository at living quarters nila habang patuloy ding tumataas ang kanilang battle strength. Ngunit kahit ganoon, kulang pa rin sila ng isang mahalagang bagay, 100 patungo sa ibabaw. Habang pinag-uusapan ni May at Light kung paano makakalabas ng dungeon, biglang pumasok si Ellie na may dalang magandang balita. Masaya nitong sinabi na natanggal na niya ang hadlang sa teleportation at kaya na niya itong kontrolin. Labis ang tuwa ni Light at agad siyang nagpasalamat. Dahil dito, magagamit na nila ang teleportation cards at hindi na magiging problema ang pagpunta sa ibabaw. Ibig sabihin, maaari na silang kumilos. Dagdag pa ni May, maaari na rin nilang gamitin ang merchant cards para makapagtatag ng topside intel service. Ngunit napaisip si Light. Sandali siyang tumigil at tinanong kung maaari bang silipin muna niya ang kalagayan ng kanyang pamilya. Natuwa si May at Ellie sa kanyang sinabi at agad siyang sinang-ayunan. Ngunit nilinaw ni Light na wala siyang balak makipagkita sa kanila dahil kung sakaling malaman ng kanyang pamilya ang kanyang plano, tiyak na pipigilan siya ng mga ito. Para kina May at Ellie, wala namang masama kung alamin lang niya ang kalagayan ng kanyang pamilya. Nag-alok pa sila na samahan siya sa kanyang pagbabalik sa kanyang bayang Sinilangan. Nagpasalamat si Light at agad silang naghanda. Bago sila umalis, naisip ni Ellie na magpalit ng damit ngunit pinigilan siya ni May. Ipinaliwanag nitong hindi na kailangan dahil gagamit naman sila ng SSR skill na Shadow Self, isang kakayahan na magtatago sa kanilang presensya mula sa paningin ng iba. Sumang-ayon si Aoyuki at pinuri pa ang ayos ni May. Si Nazuna naman ay halatang excited, sabik na makita ang pamilya ni Light at ang itsura ng kanilang village. Nang handa na ang lahat, ginamit ni Light ang teleportation card. Upang makasigurado sa kanilang ruta palabas ng Abyss, pinili niya ang lugar na pinakamalapit sa exit, isang lugar na hindi niya kailanman makakalimutan. Isang lugar na paulit-ulit na naging bangungot sa kanya, ang lugar kung saan siya pinagtaksilan ng Concord of Tribes. Alam ni May kung gaano kahalaga at kasakit ang lugar na iyon para kay Light, kaya agad nitong tinanong kung ayos lang siya. Ngunit ngumiti lang si Light at sinabing kaya niya. Paglabas nila sa dungeon, hindi napigilan ni May at ng iba ang kanilang pagkamangha, iyon ang unang beses nilang makita ang mundo sa labas. Hindi nagtagal, nagsimula na silang maglakbay sa himpapawid. Sa una, masaya si Light habang lumilipad, ngunit bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata. Parang may masamang kutob. Sa isang iglap, bumilis ang kanyang lipad, punong-puno ng pag-aalala. At nang makarating siya sa kanilang village, nawasak na ito. Agad nilibat ni Light ang buong lugar, pero ang tanging bumungad sa kanya ay mga wasak na gusali. Maging ang sarili nilang bahay ay hindi na rin nakaligtas, guho na ito. Sa gitna ng mga labi ng kanilang tahanan, may nakita siyang 2 bangkay na magkayakap. Doon, tumigil ang mundo ni Light. Agad niyang naisip na ang mga iyon ay ang kanyang ama at ina. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Para sa kanya, parang panaginip lang ang lahat, isang bangungot na gusto niyang magising agad. Sinubukan siyang patatagin ni May, ngunit nang tumingin si Light sa kanila, biglang umikot ang kanyang paningin at napasok siya. Habang inaalalayan siya ni May, paulit-ulit niyang nasabi, "Banibiro mo ba ako?" Hanggang sa tuluyan na siyang sumigaw, isang sigaw na puno ng sakit at galit. Tinanong niya ang sarili kung bakit kailangang mamatay ang kanyang mga magulang. Bakit kailangang mawasak ang kanilang village? Bakit kailangang mamatay ang lahat? Maging ang Diyosa ay kanyang tinanong, ano bang kasalanan niya para maranasan ang lahat ng ito? Sa isip ni Light, unti-unting nagdugtong-dugtong ang lahat.
Naniniwala siyang may kinalaman siya sa nangyari. At ang mga may kagagawa nito ay ang mga nilalang na minsan na ring nagtangkang pumatay sa kanya. Makikita ang matinding galit sa kanyang mga mata habang mariin niyang sinabi na papatayin niya silang lahat. Kung sino man ang pumatay sa kanyang pamilya at Some sa kanyang village, hinding-hindi niya ito mapapatawad. Hahanapin niya ang mga ito. At tatapusin ang kanilang buhay. Magdamag siyang sumigaw hanggang sa tuluyang kumalma. Pagkatapos, nag-teleport siya pabalik sa abyss. Upang matukoy ang may kagagawan, agad siyang bumuo ng investigation team at nagbigay ng malinaw na utos. Ngunit matapos nito, bumigay ang kanyang katawan, nahiga siya at nilagnat. Ayon kay May, 3 araw na siyang walang malay. Hindi bumababa ang kanyang lagnat at hindi pa rin siya nagigising. Ipinaliwanag ni Ellie na ang sanhi nito ay matinding mental shock at stress, kaya ang tanging magagawa nila ay hintayin siyang makarecover. Habang walang malay, nagsimulang magsalita si Light. Tinatawag niya ang kanyang mga magulang. Nakikiusap na huwag siyang iwan. Sinasabi niyang kasalanan niya ang lahat na kung hindi siya umalis, kung wala siyang kakaibang gotcha gift, baka buhay pa ang lahat. Umiiyak siya habang humihingi ng tawad. Walang magawa si May kundi hawakan ang kanyang kamay, pinipigilan ang sarili na maluha, at nangakong hindi siya iiwanan kailanman. Ngunit sa huli, hindi rin niya napigilan ang kanyang luha habang pinapakalma si Light. Maya-maya, unti-unti ring kumalma si Light at tumigil ang kanyang bangungot. Pagkalipas ng ilang araw, nagising din siya. Kasabay nito, dumating ang resulta ng investigasyon. Napag-alaman na ang village ni Light ay nawasak na ilang taon na ang nakalipas. Halatang matindi ang galit ng may kagagawan, parang gusto nitong burahin ang lugar sa mapa, pati mga sibilyan ay hindi pinatawad. Dahil matagal na ang insidente, hindi matukoy kung halimaw ba o ibang tribo ang responsable. Ngunit may isang mahalagang balita. Hindi natagpuan ang katawan ng kanyang 2 kapatid. Dahil dito, agad inutusan ni Light si May na ipadala ang kanilang mga merchants at adventurers sa ibabaw upang mangalap ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kapatid. Agad naman itong sinang-ayunan ni May. Gusto man ni Light na gawing top priority ang paghahanap sa kanila, alam niyang limitado ang kanilang resources. Isa pa, iniisip niyang maaaring konektado ang pagkasira ng kanilang village sa kanyang potensyal bilang isang master. Kaya kung uunahin niya ang pagkuha ng impormasyon tungkol sa kanyang mga target sa paghihiganti sa mga masters at sa iba't ibang bansa, maaaring doon din siya makakuha ng sagot tungkol sa nangyari at pati na rin sa kinaroroonan ng kanyang mga kapatid. Sa kabila ng lahat, malinaw ang kanyang desisyon. Hindi niya tatalikuran ang kanyang paghihiganti. At nangako siya sa kanyang mga magulang na ipaghihiganti niya sila. Pagkalipas ng 6 na buwan, naisakatuparan niya ang paghihiganti laban kay Garo. Mas lalo pa nilang naunawaan kung paano gamitin ang kanilang kapangyarihan sa ibabaw at sinimulan na rin nila ang pagpapalawak ng kanilang impluwensya mula sa abyss. Sa kasalukuyan, habang nagbibigay galang si Light sa puntod ng kanyang mga magulang, lumapit si May at sinabing handa na ang lahat para isagawa ang plano, ang pagkuha sa kanyang kapatid na si Yumi mula sa Human Kingdom. Bago tuluyang umalis, tahimik na nagsalita si Light sa harap ng puntod. Iuuwi ko na siya. Nag-enjoy ka ba sa ating manga recap? If yes, don't forget to hit that like button at mag-subscribe na rin sa ating channel. Malaking tulong po ito para sa aming small content creator at syempre para updated ka rin sa mga susunod nating uploads. Maraming salamat po, arigato gozaimasu.